Sa gilid ng kabundukan ng Bicol, kung saan ang lupa'y malaya ngunit puno ng misteryo, naninirahan si Kaintoy, isang magsasaka. Hindi siya pangkaraniwang tao. Mula sa pagkabata, napansin na ng mga matatanda sa kanilang baryo ang kakaibang kapalarang nasa kanya. Sa gitna ng kahirapan, siya'y matalino, maliksi at tila laging siniswerte. Ngunit ang hindi nila alam, taglay ni Kaintoy ang isang makapangyarihang anting-anting, isang relikyang iniwan ng kanyang lolo na sinasabing nagmula sa isang sinaunang engkanto. Ang anting-anting na ito, hindi lamang proteksyon laban sa karaniwang masasama. Sinasabing may taglay itong kapangyarihang tinuturing ng mga halimaw at engkanto bilang ang pinakamalaking banta sa kanilang pag-iral. Sa dami ng lihim ng kabundukan, mga aswang, engkanto at nilalang ng dilim, si Kaintoy ang natatanging pader na nagsisilbing tagapagtanggol ng baryo laban sa kanila. Hindi ito pinili ni Kaintoy, ngunit sa bawat gabi ng alingango ng halakhak ng mga aswang at sa bawat pagsapit ng alo ng dilim, siya ang hinihintay ng baryo upang ipaglaban ang kanilang buhay. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang araro bilang magsasaka tuwing umaga. Ngunit sa gabi, bitbit niya ang itak at ang liwanag ng kanyang anting-anting laban sa mga nilalang ng dilim. Maagang gumising si Kaintoy sa amoy ng hamog at tunog ng mga kuliglig. Habang hawak ang araro at sinusuyod ang bukid, ramdam niya ang kakaibang simoy ng hangin. May kakaiba sa araw na ito. Wika niya sa sarili. Hindi niya mawari kung bakit tila nagbabadya ang kalangitan ng isang trahedya. "Kaintoy!" sigaw ni Aling Sila. Ang kanyang kapitbahay, halata ang takot sa mukha nito habang nagmamadaling tumakbo papunta sa kanya. "Anong problema, Sila?" tanong ni Kaintoy habang tinutuyo ang pawis sa noo. "May nakita akong kakaiba kagabi sa likod ng aming bahay. Narinig ko ang mga malalim na boses at halakhak. Nang silipin ko, may 4 na taong hindi tao ang anyo. May mahabang dila at mga mata nilang pulang-pula. Hindi ko na kinaya at tumakbo na ako pabalik sa loob." Umiiyak na salaysay ni Aling Sela. Nanlamig si Kaintoy. Alam niyang hindi ito karaniwang panaginip lamang ni Aling Sela. Ang kanyang anting-anting na nakasabit sa lig ay nag-init, isa itong sinyalis. "Tiyak na aswang iyong nakita, Sela. Malamang naghahanap sila ng susunod nilang biktima." Pagkatapos ng usapan nila, bumalik si Kaintoy sa kanyang kubo. Mabilis niyang sinuri ang itak na isinumpa ng kanyang lolo upang pumatay ng aswang. Naisip niyang oras na upang muling gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa gabi ring iyon, nagtipon-tipon ang mga tao sa baryo upang maghanda sa paparating na panganib. Kinagabihan, nagkaroon ng hindi may paliwanag na katahimikan sa baryo. Ang mga aso na karaniwang tumatahol ay tahimik. Ang hangin, malamig at mabigat. Nasa gitna ng baryo si Kaintoy, hawak ang kanyang itak at ang anting-anting na nakasabit sa kanyang liig. Napapalibutan siya ng mga kalalakihan. May dalang pana, sibat at gulok. Ngunit ang takot ay malinaw sa kanilang mga muka. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa malayo, may narinig silang sigaw. Isang babae. Napalingon si Kaintoy at mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng sigaw. Ang iba, sinubukang sumunod ngunit hindi makasabay sa bilis niya. Nang marating niya ang lugar, nakita niyang isang babae, si Lorna, ang anak ni Aling Sela. Nakahandusa ito sa lupa at sa harap niya ay isang nilalang, isang aswang na may mahabang dila. Pinalilibutan na 3 pang kahintulad nila. "Hoy mga demonyo!" sigaw ni Kaintoy habang itinutok ang itak sa kanila. "Ikaw na naman, Kaintoy," sabi ng pinuno ng mga aswang na may boses na parang galing sa kaaliliman ng lupa. "Hindi ka pa ba napapagod sa pagharang sa amin? Hanggat buhay ako, hindi kayo makakapanakit na kahit sino," sigaw ni Kaintoy sabay hambalos na kanyang itak.
Ang labanan ay mabilis at brutal. Sa unang salpok, naputol ang isang braso ng isa sa mga aswang. Ang iba naman ay umatras ngunit agad ding sumugod. Sa bawat hampas ng itak ni Kaintoy, nasusunog ang balat ng mga nilalang. Ang kanyang anting-anting ay naglalabas ng liwanag na tila araw, dahilan upang umurong ang mga aswang. Ngunit hindi natapos doon. Biglang lumitaw ang isang mas malaking nilalang, isang engkantong nakapangakong tulungan ng mga aswang. Malaki ang katawan nito, kulay itim ang balat, at ang mga matay parang kumikislap na mga bituin. "Huwag kang makialam sa laban naming mga halimaw," sigaw ng engkanto. Ngunit hindi umatras si Kaintoy. "Hindi ako natatakot sa iyo. Lahat ng tulad mo, paglilingkuran ng itak ko." Ang engkanto ay lumaban gamit ang kanyang mahika. Ngunit dahil sa anting-anting ni Kaintoy, hindi siya natitinag. Isang hampas ng itak sa hangin at tila isang pader ng liwanag ang bumalot sa baryo, dahilan upang ang mga aswang at engkanto ay umurong. Pagkatapos ng labanan, napagtanto ni Kaintoy na ang kanyang tagumpay ay pagsamantala lamang. Ang engkanto, bago umalis, ay nagbanta, "Hindi ito ang huling pagkakataon. Ang ating hari ay darating at ikaw ay luluhod sa kanyang harapan." Ipinatawag ni Kaintoy ang mga matatanda ng baryo. "May paparating na mas malakas na kalaban. Kailangan nating maganda," wika niya. Habang nagpaplano sila, nagsimulang magpakita ang mas kakaibang pangyayari. Ang mga pananim sa baryo ay tila natutuyo at ang mga hayop ay biglaang nawawala. May narinig din silang bulong-bulong mula sa kagubatan, mga tinig na hindi nila maintindihan. Sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ni Kaintoy na kailangan niyang balikan ang pinagmulan ng kanyang anting-anting upang malaman ang tunay nitong kapangyarihan. Ngunit ang landas patungo roon ay mas mapanganib kaysa dati. Ang kabundukan ay nagiging mas madilim at ang kagubatan ay tila bumubuhay sa sarili nitong kaluluwa. Madilim ang langit habang si Kaintoy ay naglalakad patungo sa kagubatan sa paanan ng kabundukan. Kasama niya ang kanyang alaga, si Bantay, isang matapang na aso na walang takot kahit sa engkanto. Sa kabila ng takot ng mga taga-baryo, hindi nila hinahadlangan si Kaintoy. Alam nilang siya lamang ang may lakas at tapang na harapin ang mga lihim ng kabundukan. Ayon kay Lolo, ang anting-anting na ito ay ginawa upang harapin ang pinakamatinding dilim. Ngunit hindi niya sinabi kung ano ang halaga ng paggamit nito. Bulong ni Kaintoy sa sarili. Sa bawat takbang niya, ramdam niya ang bigat ng hangin at ang malamig na titig ng mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. Hindi nagtagal, narating niya ang isang kuweba na tinatawag ng mga matatanda bilang burol ng anito. Dito sinabi ng kanyang lolo na nilikhan ang anting-anting gamit ang liwanag mula sa isang mahiwagang bituin. Ngunit bago pa man siya makapasok, lumitaw ang tatlong engkanto, mga tagapagbantay ng kuweba. "Kaintoy, ang landas na ito ay hindi para sa mga mortal," sabi ng isa na may maputing balat at mahabang buhok. "Kung nais mong pumasok, kailangan mong patunayan ang iyong lakas." Hindi natakot si Kaintoy. Hawak ang kanyang itak. Hinarap niya ang tatlong engkanto. Ang labanan ay puno ng sigawan at liwanag. Ang bawat galaw ni Kaintoy ay ginagabayan ng anting-anting na nagbibigay sa kanya ng bilis at lakas na higit pa sa isang tao. Isa-isang bumagsak ang mga engkanto habang ang natira ay pinakamalakas sa kanila. "Huwag kang magkamali, Kaintoy. Babala ng huling engkanto. Sa loob ng kuwibang ito, hindi lamang ang kapangyarihan ng iyong haharapin, kundi pati ang mga lihim ng iyong nakaraan." Pagkatapos ng muling salpok, natalo rin ang engkanto at nabuksan ang daan patungo sa kuweba. Sa loob ng kuweba, natagpuan ni Kaintoy isang altar na kumikislap sa liwanag ng bughaw at ginto.
Sa gitna nito, isang kristal ang nagliwanag, tila humihinga, naglalabas ng enerhiya na hindi niya may paliwanag. Sa tabi nito, may isang matandang lalaki na tila inaasahan ng kanyang pagdating. "Kaintoy, ikaw pala," wika ng matanda. "Ako si Apple Tian, ang huling bantay ng anting-anting na nasa iyong leeg. Matagal na kitang hinihintay." "Anong ibig mong sabihin, Apo? Ano ang lihim ng anting-anting na ito?" tanong ni Kaintoy habang lumalapit sa altar. "Inilagay sa iyo ang anting-anting na ito upang ikaw ang maging tagapamagitan ng mga liwanag at dilim. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan nito ay may presyo. Sa tuwing ginagamit mo ito laban sa mga nilalang ng kadiliman, unti-unting nilalamon nito ang iyong kaluluwa." Nanlamig si Kaintoy sa narinig. "Ibig mong sabihin mawawala rin ako?" "Oo, anak. Ngunit may paraan upang mapigilan ang pagbagsak mo. Kailangan mong hanapin ang bato ng pagkabuhay, ang nag-iisang bagay na makakapagligtas sa iyo mula sa sumpa ng anting-anting. Ngunit magmadali ka, sapagkat ang Haring Engkanto ay papalapit na." Bumalik si Kaintoy sa baryo, ngunit nagulat siya sa kanyang nadatnan. Ang mga bahay ay nasira at ang mga tao ay nawawala. Sa gitna ng plaza, naroon ng isang trono na gawa sa mga ugat ng kahoy at bato, at sa ibabaw nito ay nakaupo ang Haring Engkanto. "Kaintoy, sa wakas, nagkita rin tayo," bulong ng hari na parang kulog. "Hindi kita kailanman pinapangarap na makilala, halimaw," sigaw na Kaintoy habang nilabas ang kanyang itak. Ngunit ibang lakas ng hari, sa isang iglap napaluhod si Kaintoy. Ang kanyang anting-anting ay naglalabas ng kakaibang init na tila sinusubok ang kanyang lakas. "Alam mo bang, ang anting-anting na yan ay akin," sabi ng hari. "Ibinigay ito ng aking mga ninuno sa iyong lolo upang linlangin ako. Ngayon, ibalik mo sa akin ang nararapat." "Sa pangarap mo na lang," sigaw ni Kaintoy sabay tumayo. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod, nag-alab ang labanan. Ang itak ni Kaintoy ay nagliwanag, ngunit ang hari ay tila hindi natitinag. Sa bawat salpok ng kanilang kapangyarihan, nanginginig ang lupa at hangin na naglalagablab. Sa kalagitnaan ng laban, naramdaman ni Kaintoy na unti-unting nawawala ang kanyang lakas. "Hindi ko ito kayang mag-isa," bulong na sa sarili. Habang nauubos ang lakas ni Kaintoy, biglang nagliyab ang hangin sa paligid. Sa likod ng hari mula sa kagubatan, lumabas ang tatlong nilalang na hindi niya inaasahan. Ang mga matatandang mangkukulam ng baryo, sina Lola Biring, Lolo Tasyo at Kadoming, ay dumating upang tumulong. "Kaintoy, hindi ka nag-iisa," sigaw ni Lola Biring habang inaangat ang kanyang baston. Lumitaw ang isang pader ng liwanag na pansamantalang nagpatigil sa hari. "Matagal na naming alam ang tungkol sa sumpa ng iyong anting-anting," dagdag ni Lolo Tasyo. "Ngunit ngayon ang panahon upang sama-sama nating tapusin ang kasamaan." Kahit nanghihina, tumayo muli si Kaintoy at tumingin sa kanyang mga kakampi. "Salamat at dumating kayo. Kailangan nating pigilan ang hari bago niya agawin ang alipin ng baryo." Nagsimula ang isang mas masalimuot na labanan. Ginamit ng tatlong matatanda ang kanilang sinaunang mahika. Lumilikha ng mga pader ng apoy at naglalabas ng mga sibat ng kidlat. Si Kaintoy naman ay patuloy na nakikipaglaban gamit ang kanyang itak na kumikinang sa kapangyarihan ng kanyang anting-anting. Ang Haring Engkanto, bagamat napakalakas, ay hindi inasahan ang pagtutulungan nila. "Mga hangal, hindi ninyo nauunawaan ang kapangyarihan ko," sigaw ng hari sabay bitaw ng mahiwagang hampas na nagpaguho sa lupa. Ngunit bago patuloy ang sumalakay ang hari, sumigaw si Kadoming.
Intoy, sundan mo ang liwanag sa altar at hanapin ang bato na pagkabuhay. Kami na ang bahala rito. Habang pinabagal ng mga matatanda ang hari, mabilis na tumakbo si Kaintoy patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sa bawat takbang, naramdaman niya ang puwersa ng anting-anting na parang tinutulak siya. Sa wakas, narating niya ang isang mahiwagang lawa at sa gitna nito ay may altar na gawa sa kristal. Sa altar ay naroon ang bato ng pagkabuhay na naglalabas ng bughaw na liwanag, ngunit bago niya ito makuha, lumitaw ang isang halimaw na nagbabantay sa bato. Ito ay may katawan ng tao, ngunit ang ulo nito ay parang ahas at ang katawan ay nababalot ng mga kaliskis. Ito ang iyong huling pagsubok, Kaintoy, bulong ng halimaw habang umaaligid. Ang laban kay Kaintoy at sa halimaw ay nagpatuloy ng matagal. Sa kabila ng lakas ng kalaban, hindi umatras si Kaintoy. Nang sa wakas ay naputol niyang buntot ng halimaw, lumitaw ang totoong anyo nito. Isang engkanto na nililin lang ng hari. Salamat, Kaintoy, wika nito matapos niyang talunin. Ako'y pinarusahan upang bantayan ang batong ito. Kunin mo na ito at tapusin ang sumpa. Paglapit niya sa bato, naramdaman niya ang bigat ng kanyang anting-anting na tila gustong kumawala mula sa kanyang katawan. Nang hawakan niya ang bato, lumiwanag ito at bumalot sa kanya ang bughaw na liwanag. Naramdaman niyang bumalik ang kanyang lakas at ang sumpa ng anting-anting ay tila humupa. Bumalik si Kaintoy sa baryo na nagliliyab sa kapangyarihan ng bato. Sa gitna ng plaza, nakita niya ang mga matatanda na nanghihina. Ngunit buhay pa rin habang ang hari ay naglalabas ng kanyang huling kapangyarihan. Ngayon, tapusin na natin ito, sabi ni Kaintoy habang iniaangat ang kanyang itak na puno ng liwanag mula sa bato. Ang huling labanan ay mabilis ngunit brutal. Ang kapangyarihan ng bato ay nagbigay kay Kaintoy ng lakas upang harapin ang hari sa kanyang pinakamalakas na anyo. Sa huli, naibagsak niya ang itak sa puso ng hari at ang engkanto ay sumigaw ng matindi bago ito nawala sa usok. Matapos ang laban, ang baryo ay bumalik sa dati nitong payapa. Ang mga tao ay muling nagsama-sama upang magdiwang sa tagumpay ni Kaintoy. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang tungkulin. Tandaan nyo, ang liwanag ay mananatili lamang kung tayo magtutulungan at patuloy na magbabantay laban sa dilim. Mula noon, si Kaintoy ay naging alamat sa kabundukan ng Bicol, ang magsasakang mga anting-anting na hindi lamang tagapagtanggol ng baryo, kundi tagapagligtas ng buong kabundukan. Matapos ang tagumpay laban sa Haring Engkanto, akala ng mga taga-baryo na muling manunumbalik ang kanilang tahimik na pamumuhay. Subalit isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, muling dumaluyong ang kakaibang lamig sa hangin. Si Kaintoy ay nasa kubo, ay agad na nagising nang maramdaman ang bigat ng kanyang dibdib. Ang kanyang anting-anting ay nag-init at nagliyab, isang malinaw na babala na may paparating na bagong panganib. Lumabas siya ng kubo at napansin ang mga bituin sa langit na tila nagkukumpul sa isang direksyon. Sa di kalayuan, isang pulang ulap ang daang-daang bumabalot sa tuktok ng kabundukan. Kaintoy, wika ni Lola Bering na biglang sumulpot mula sa dilim. Ang hari ay maaaring natalo, ngunit iniwan niya ang kanyang marka. Ang pulang ulap na iyon ay sinyalis na may malakas na pwersang darating. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kaintoy habang tinitingnan ang nakakakilabot na ulap. Ang Haring Engkanto ay isa lamang bahagi ng mas malaking kaharian. Ang kanilang tunay na pinuno, ang reyna ng kadiliman, ay gising na. Ang laban na ito ay hindi pa tapos. Intoy, paliwanag ni Lola Bering. Napagtanto ni Intoy na hindi niya kayang harapin ang paparating na panganib ng mag-isa. Kinabukasan, tinipon niya ang lahat ng taga-baryo sa plaza. Kailangan natin ng tulong mula sa bawat isa. Ang baryong ito
ang unang babagsak kung hindi tayo maghahanda. Wika niya habang nakatingin sa mga mata ng mga tao. Nagkaroon ng pagsasanay ang buong baryo. Ang mga kalalakihan ay tinuruan ni Kaintoy na gumamit ng mga armas na gawa sa kawain at bakal na bininditahan ng langis ng nyug, isang tradisyonal na panlaban sa mga aswang. Ang mga kababaihan naman ay tinuruan ni Lola Biring ng simpleng ritual na naglalayong magpatibay sa kanilang tahanan laban sa mga engkanto. Habang nagaganap ang pagsasanay, si Kaintoy ay muling bumalik sa kuweba ng burol ng anito upang alamin kung paano niya magamit ang lubos ang kapangyarihan ng kanyang anting-anting at ng bato ng pagkabuhay. Sa pag-aaral ni Kaintoy mula sa mga sinaunang sulat sa kuweba, nalaman niya ang tungkol sa reyna ng kadiliman, isang nilalang na higit pa sa lakas ng haring engkanto. Ang reyna ay nagmula sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan kung saan hindi tumatagos ang liwanag ng araw. Siya ang pinagmumulan ng lakas ng lahat ng engkanto at aswang. Ang reyna ay may isang kahinaan, sabi ni Apolontian sa kanyang spiritual na anyo habang nagpapakita kay Intoy. Ang kanyang puso ay nakatali sa isang punong kahoy na tinatawag na puno ng dilim. Kung masisira mo ang punong iyon, mawawala ang kanyang lakas. Ngunit ang puno ay nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, kung saan ang lahat ng uri ng halimaw ay nagbabantay. Nagpasa si Kaintoy na mamuno sa isang maliit na grupo patungo sa kagubatan upang hanapin ang puno ng dilim. Kasama niya si Bantay, si Lola Biring at dalawang matapang na taga-baryo, si Mang Tasyo, isang veterano sa pangangaso, at si Kaloy, ang punsong mandirigma na puno ng determinasyon. Sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa mga lugar na hindi pa nararating ng tao. Ang lupa ay tila buhay, gumagalaw sa bawat hakbang nila. Ang mga puno ay may mata at ang hangin ay nagdadalo ng bulong ng mga nilalang na nagmamasid sa kanila. Mag-iingat kayo, babala ni Lola Biring habang naglalagay ng isang anting-anting sa bawat isa. Ang mga nilalang dito ay mas mapanganib kaysa sa mga dati nating nakaharap. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw, mga nilalang na mistulang nilikha mula sa mga gubat ugat ng puno. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at ang kanilang mga kuko ay parang bakal. Kaloy, bantayan mo si Lola Biring, utos ni Kaintoy habang hinaharap ang mga nilalang. Nagpatuloy ang matinding laban kahit na malakas ang mga kalaban. Taglay ni Kaintoy ang tapang at bilis mula sa kanyang anting-anting. Sa tulong ng kanilang mga armas at ritual, nagawa nilang talunin ng mga nilalang. Pagdating nila sa pinakaloob ng kagubatan, tumambad sa kanila ang puno ng dilim. Ang puno ay napakalaki at ang mga ugat nito ay parang mga braso na bumabalot sa lupa. Sa tuktok ng puno naroon ang reyna ng kadiliman, isang babaeng nilalang na may korona ng tinik at mga pakpak na mistulang usok. Matagal ko na kayong hinihintay, sabi ni Reyna habang bumababa mula sa puno. Kaintoy, ang tagapagdala ng liwanag, tingnan natin kung hanggang saan ang iyong lakas. Nagsimula ang huling laban. Ang Reyna ay gumamit ng mahika na nagdudulot ng ilusyon, dahilan upang maligaw si Mang Tasyo at Kaloy. Ngunit si Kaintoy na hawak ang bato ng pagkabuhay ay nananatiling matatag. Habang abala si Kaintoy sa pakikipaglaban sa Reyna, si Bantay kasama sina Lola Biring ay lumapit sa puno at nagsimulang magdasal gamit ang ritual na itinuro ng mga matatanda. Intoy, kailangan mo patanggalin ang laban. Kailangan naming matapos ang ritual, sigaw ni Lola Biring. Sa wakas, nagawa ni Kaintoy na masugatan ng Reyna gamit ang kanyang itak. Kasabay nito, natapos ang ritual ni Lola Biring at ang puno ay nagsimulang magliyab. Ang Reyna ay sumigaw ng malakas at ang kanyang katawan ay naglaho kasabay ang pagguho ng puno.
Matapos ang laban ay bumalik si Kaintoy at ang kanyang grupo sa baryo. Ang pulang ulap sa kabundukan ay nawala at ang kagubatan ay muling nanumbalik sa dati nitong anyo. "Salamat Kaintoy," sabi ng mga taga-baryo. "Hindi kami mabubuhay kung wala ka." Ngunit si Kaintoy habang pinagmamasdan ng kanyang anting-anting ay tahimik lamang. Alam niyang maraming banta pa ang maaaring dumating, ngunit sa ngayon ay liwanag ay nananaig laban sa dilim. Bago pa man tuluyang magsimula ang kapayapaan, naramdaman ni Kaintoy na may hindi pa tapos na usapin. Habang ang baryo ay nagdiriwang ng kanilang tagumpay, si Kaintoy ay nag-iisa sa ilalim ng isang puno. Pinagmamasdan ng langit, ang kanyang anting-anting ay patuloy na kumikislap. Naglalabas ng mga pahiwatig na may darating na bagong panganib. "Kaintoy!" Isang tinig ang dumaan sa hangin. Isang malamig na tinig na pumuputol sa katahimikan. "Hindi pa tapos ang lahat." Lumingon si Kaintoy at nakita niya si Lola Biring na lumapit mula sa dilim. "Anong ibig mong sabihin, Lola Biring?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kabuntot ng pangamba. "Ang reyna ng kadiliman ay wala na, ngunit ang tunay na lihim ng kagubatan ay hindi pa lumabas. Ang mga anino na nakaraan ay magbabalik at mas malalakas pa ang mga nilalang na maghahangad ng kapangyarihan mula sa iyong anting-anting." "Ngunit tapos na ang laban, hindi ba?" tanong ni Kaintoy na nagsimulang magduda. "Sa iyong anting-anting, kakibat ng kanyang kapangyarihan ay ang matinding pagkakasumpa. Hindi lahat ng nilalang ng dilim ay nakuha ang kanilang lakas mula sa reyna. Ang mga sumusunod na puwersa ay matagal na nagmamasid at ikaw, Kaintoy, ang magiging susunod na target." Habang ang mga taga-baryo ay nagsagawa ng kanilang bagong kalayaan, hindi pa rin iwasan ni Kaintoy ang mabigat na damdamin. Ang mga ulap ay nagbabalik sa kalangitan, ngunit hindi na pulang ulap ng reyna. Ang mga ito ay may kakaibang itsura, isang malupit na itim na pabalik-balik sa kabundukan, nagdadala ng mga malalim na anino sa lupa. "Ang mga nilalang ng dilim ay muling magbabalik," bulong ni Kaintoy sa sarili. "Ngunit paano sila pipigilan kung ang aking anting-anting ay may kabuntot na sumpa?" Sa gabing iyon, humingi siya ng tulong kay Apolontian sa pamamagitan ng espiritu ng kagubatan. Pagdapo ng malamlam na liwanag sa kanyang katawan, muling lumitaw ang matinding espiritu sa harapan niya. "Kaintoy, ang anting-anting na iyong itinataglay ay hindi isang kasangkapan lamang. Ito ay isang susi sa kapangyarihan ng kagubatan," wika ni Apolontian. "Ang mga anino na ito, mga nilalang nagtatago sa dilim, ay makakamtan lamang ang kanilang layunin kung ang punong liwanag ay hindi may paglalaban." "Ang puno ng liwanag?" tanong ni Kaintoy. "Oo, isang punong matagal nang nawawala, ang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan ng liwanag at dilim. Diyan matatagpuan ang sagot sa lahat ng iyong tanong. Diyan matatagpuan ang tunay na pag-asa," sagot ni Apolontian. Ngunit ang misyon ay magaan lang sa pandinig. Ang lugar kung saan matatagpuan ang puno ng liwanag ay malupit at puno ng panganib. Ang mga nilalang na kumakapit sa dilim ay laging nagbabantay. Kinailangan ni Kaintoy at ang kanyang mga kakampi na maglakbay ng mas malayo pa at mas madilim. Nagpasya si Kaintoy na kunin ang misyon upang hanapin ang puno ng liwanag. Binuo niya ang isang bagong pangkat, sina Kaloy, Mang Tasyo at si Bantay, sina Lola Biring at ang iba pang matatanda ng baryo na nanatiling magbantay sa kanilang mga tahanan. Habang si Kaintoy at ang kanyang pangkat ay nagsimula ng kanilang paglalakbay. Ang daan patungo sa puno ng liwanag ay hindi madali. Sa paglalakbay nila, nakatagpo silang ng mga makapangyarihang halimaw na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Ang mga ito ay may mga anino na may mga hugis na tao. Ngunit ang kanilang katawan ay binubuo ng mga usok na naglalabas ng matinding init na malamig na hangin. Ang bawat takbang nila ay tinutulungan ng anting-anting ni Kaintoy.
Ngunit ang mga nilalang ay nagiging mas mapanganib at mas malalakas habang lumalalim sila sa kagubatan. "Puno ng liwanag, nasaan ka ba?" tanong ni Kaintoy habang pinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Sa kabila ng mga pagsubok, natagpuan nilang isang ilog na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa tabi ng ilog, nakita nilang isang matayog na puno na ang mga sanga ay kumikinang ng maliit na bituin, ang puno ng liwanag. "Narito na," sabi ni Kaintoy habang lumalapit sa puno. "Ngunit paano natin ito magagamit?" Sa pagtapat ng kanyang kamay sa puno, naglabas ito ng isang malakas na tunog at isang portal na naglalabas ng malupit na liwanag ang pumukas sa gitna ng puno. "Puno ng liwanag, tulungan mo kami," sigaw ni Kaintoy. Sa kabila ng portal, ang lahat ng mga anino ng nakaraan ay nagpakita. Nasa harap nilang pinakamalakas nilalang ng dilim, ang Haring Alikabok, pinuno ng mga anino. "Alam mo, Kaintoy, ang iyong laban ay walang katapusan." Ang boses ng Haring Alikabok ay nagsimulang mag-eko. "Ang anting-anting mo, bagamat puno ng liwanag, ay bahagi lamang ng mas malupit na kababalaghan, isang pagtali sa pagitan ng buhay at kamatayan." Ang labanan ay muling nagsimula, ngunit ngayon may bagong liwanag na umuusbong mula sa puno ng liwanag. Sa tulong ng bagong liwanag, nagtagumpay sila sa huling pagsubok. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa pagbawi ng puno ng liwanag at pagtatahimik sa mga anino ng kagubatan, nagising si Kaintoy isang madaling araw na tila may mabigat na bagay na bumabalot sa kanyang isipan. Ang anting-anting sa kanyang lig ay nag-init at isang matinis na bulong ang dumaan sa kanyang pandinig. "Hindi ito ang wakas, Kaintoy. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang." Agad siyang lumabas ng kubo at tumingin sa silangan, kung saan ang liwanag ng araw ay dapat nagsisimula na. Ngunit ang langit ay natakpan ng isang napakalaking ulap na kulay abo at ang paligid ay tila nilamon ng dilim. Haring Alikabok, bulong ni Lola Biring habang papalapit kay Intoy. "Bagamat natalo mo siya, hindi siya tutuluyang naglaho. Ang kanyang mga labi ng lakas ay napunta sa mga makapangyarihang nilalang, ang Panginoon ng Kawalan." Alam ni Kaintoy na ang laban sa Panginoon ng Kawalan ay higit pa sa anumang laban ng kanyang hinaharap noon. Sa tulong ng puno ng liwanag, ipinatawag niya ang ilan ng matitibay na mandirigma mula sa mga karatig baryo. Naging abal ang mga taga-baryo sa paggawa ng mas matitibay na armas, paghahanda ng mga ritual at pagpapatibay ng kanilang pananalig. Si Kaintoy, sa kabila ng bigat ng responsibilidad, ay nanatiling matatag. Ang dilim ay malawak, ngunit hindi nito matatakasan ng liwanag. Wika na sa harap ng kanyang hukbo. "Tayong lahat ay maaaring mortal, ngunit ang ating tapang ay walang hanggan." Kasama na si Kaloy, Mang Tasyo, Bantay at maging si Lola Biring, na bagamat matanda na ay muling tumindig upang magbigay lakas sa kanilang hukbo. Nagtipo ng kanilang hukbo sa paanan ng bundok kung saan lumitaw ang isang napakalaking tore ng dilim. Ang tore ay tila gawa sa usok na nagmumula sa kawalan at sa itaas nito ay Panginoon ng Kawalan. Isang nilalang na may hugis ng tao ngunit walang muka at ang kanyang katawan ay naglalabas ng itim na enerhiya na nagpapahina sa sinumang lumalapit. "Kaintoy, ako ang wakas ng liwanag," sabi ng Panginoon ng Kawalan habang dumadagundong ang kanyang boses sa buong bundok. "Sa sandaling ito, mawawala ang lahat ng liwanag sa mundo. Walang anting-anting, walang puno, walang liwanag ang makakapigil sa akin." Nag-alab ang tapang ni Kaintoy. Hinawakan niya ang kanyang itak na inilubog sa langis ng niyog at sinabayan ito ng kapangyarihan mula sa puno ng liwanag. "Hindi mo maunawaan ang lakas ng tao, ng pag-asa at liwanag," sigaw niya bago tumakbo papunta sa tore. Ang labanan ay napakatindi. Ang hukbo ng mga taga-baryo ay hinarap ang mga halimo ng dilim, habang si Kaintoy at ang kanyang pangunahing pangkat ay humarap ng direkta sa Panginoon ng Kawalan.
Gumamit ang nilalang ng makapangyarihang mahika, ngunit bawat hampas nito ay sinalubong ng liwanag ng anting-anting ni Kaintoy. Sa huli, ginamit ni Kaintoy ang lahat ng natitirang lakas ng puno ng liwanag upang maglabas ng isang matinding liwanag na sumakop sa tore. Ang Panginoon ng Kawalan ay sumigaw habang ang kanyang katawan ay natunaw sa harap ng liwanag. Ang tore ay gumuho at kasabay nito ay bumalik ang liwanag ng araw sa buong mundo. Matapos ang matinding laban, bumalik si Kaintoy sa baryo na sugatan, ngunit buhay ang mga taga-baryo ay nagtipon upang magpasalamat at magdiwang. Ang anting-anting ni Kaintoy na dati naglalabas ng liwanag ay unti-unting kumupas, hudyat na natatapos na ang kanyang misyon. Kaintoy, sabi ni Lola Biring, ang iyong panganay manatitiling buhay sa bawat kwento ng baryo. Ikaw ang tagapagdala ng liwanag sa panahon ng dilim. Ngunit para kay Kaintoy, ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa pagiging bayani. Ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa, wika niya habang nakangiti sa kanyang mga kababaryo. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Si Kaintoy na nanatili bilang isang simpleng magsasaka. Ngunit ang kanyang kwento ay naitala sa kasaysayan bilang isang alamat, ang magsasakang may anting-anting na nagligtas sa mundo mula sa dilim. Wakas.